Sa ikatlong anibersaryo ng Responde, Mata ng Mamamayan. Pagkaputol ng tulay sa isang lugar sa Angat, Bulacan dahil sa bagyo, nagdulot na matinding perwisyo at peligro. Nasa 800 pamilyang biktima ating nirespondihan. Mga istoryang pinag-usapan at nag-viral. Justice for Estilla! Justice for Estilla! Mga panggagansyong ating ibinuking, trending pa rin. Yung 1 million, hindi namin natikman yun. Grabe paghihirap namin doon. At balikan, mga pagtulong at pagresponde ng programa, katuwang ang ating mga certified e-responder. Thank you so much po sa binigay niyo kay Shonny Boy. Maraming pong salamat. Maraming salamat po. Salamat ng napakarami. Salamat. Sa nakalipas na isang taon, iba't ibang istoryang ating ibinunyag ang nag-iwan ng tatak sa ating mga kababayan. Nag-trending dahil sa aral at babala na iniwan ng mga totoong istorya na nangyayari sa ating lipunan. Tulad na lamang ng mga kaso ng medical malpractice kung saan ilang mga pasyente ang namatay dahil sa umunoy kapabayaan ng ospital. Iba't ibang scam din ang ating ibinuking, tulad ng voice phishing, scam at mga online budol. At sa ating ika-4 na taon ng pagresponde, asahan ninyo ang mas matapang pa na mga pagbubunyag. 3 taong pagresponde sa nangangailangan. 3 taon ng pagsisiwalat ng mga katiwalian, panloloko at modus operandi. At ngayon, muli nating balikan ang mga kwentong tumatak sa ating mga kababayan. Tulad na lamang ng mga insidente ng medical malpractice kung saan sangkot ang ilang malalaki at kilalang mga ospital sa bansa. At ang mga pasyente namatay dahil sa kapabayaan umano ng mga nurse at ng mismong ospital. Kabilang sa mga biktima ang 3 sanggol at 1 ginang na may sakit na cancer. Yun pong savings na yun. Sinisave ko po siya kasi yung mother ko meron pong breast cancer, stage 3. Nakaka-trauma talaga. Isang bagong modus rin ng ating ibinuking. Ito ang tinatawag nilang phishing o voice phishing. Ang modus, tatawagan ng kawatan ng biktima at magpapakilalang empleyado ng isang bangko. Dito na aalamin ng scammer ang ilang personal na detalye ng biktima. Ang kawawang biktima, magugulat na lamang na nagamit na ang kanyang credit card o bank account sa iba't ibang transaksyon hanggang maubos na ang kanilang pera. Magkano po ang tandaan yung laman ng 152,000. Ipinalabas rin natin ang reklamo ng ilang OFW na nabiktima ng isang lending company na nagpapautang online. Ang mga umuutang, pinapagdeposito ng 2 months advance payment para makuha ang perang hinihiram. Sunod ay sasabihan sila ng lending company na nagka-error sa kanilang sistema at kailangan magpadala muli ng pera. Hanggang sa lumaki ang perang ibinibigay ng mga biktima, huli na para mapagtanto nila na na-scam na pala sila. Nire-report ko na scam. Para po yung iba, sabi ko, maano nila na scam yon.
Isang mental facility naman sa lungsod ng Quezon ang inilapit sa atin ng dalawang ina dahil ayaw umanong palabasin ang kanilang mga anak. Dahil ang pangakong 3 buwan na pananatili sa pasilidad umabot ng 10 taon, kaya't ang kanilang bayarin lumobo na sa ₱1,000,000. At sa pagsasanib puwersa ng ating programa, Quezon City LGU at ng PNP, nasagip natin ang mga anak nina Nanay Lourdes at Nanay Evelyn. Ayan na, responded. Si nanay ko, siya po. Isiniwalat rin natin ang substandard na pagkakagawa ng mga bahay sa isang subdivision sa Tanza, Cavite. Inirereklamo ng mga residente ang peligrong dala ng mga bitak sa pader at pagkasira ng kanilang bahay at ang itinuturong may kapabayaan ang developer ng kanilang mga bahay na Pro Friends, a property company. Ayon naman sa developer, inaksyon na naman nila ang mga reklamo ng mga residente. Lumabas lamang umano ang mga problema matapos magsagawa ng improvement ang mga residente. Ang masamang epekto ng mga proyektong nakasisira sa ating kapaligiran at kalikasan ating ring ibinuking. Tulad na lamang ng perwisyong dulot ng quarrying sa isang lugar sa Mariveles, Bataan. Dahil ang mga naipundar na bahay ng mga residente unti-unting nasisira dahil sa quarrying activity sa lugar. Agad din namang umaksyon ang lokal na pamahalang bayan ng Mariveles at nagbaba ng resolusyon upang pansamantalang itigil ang operasyon sa quarry site. Isang dump site rin sa Naik, Cavite ang inilapit sa ating programa dahil ang mga basura nasa likod bahay lamang ng mga residente. Dahilan upang magkasakit na ang mga tao. At ang lokal na pamahalaan agad namang umaksyon at pansamantala munang tinabunan ang mga basura sa dump site upang mabawasan kahit papaano ang nakasusulasok na amoy dulot ng mga basura. Grabe na yung langaw, no? Ano na naman ba ito? Langaw. Sandamakmak na langaw naman ang naging problema ng mga residente ng sitio Pulang Panyo sa lungsod ng Antipolo. Magmula nang mabuksan ang isang manukan o poultry sa kanilang barangay. Problema rin nila ang pagkakasakit ng mga residente, dala ng naglipa ng mga langaw sa kanilang mga kabahayan. Pansamantala munang inihinto ang operasyon ng Ross Luciano Poultry Farm at hindi ito maaring bumalik sa operasyon hanggat hindi na isasagawa ang mga ipinangakong paraan para mabawasan ang mga langaw mula sa kanila. Isang traffic enforcer naman ang kinaladkad ng isang bus driver sa Dasmariñas, Cavite matapos silang magkaroon ng mainitang pagtatalo dahil sa munoy paninikit. Ang bus driver agad na tumakas matapos ang insidente. Samantalang ang traffic enforcer namatay dahil sa pagkakaladkad. Nagpaabot naman tayo ng tulong pinansyal para sa mga anak na naiwan ng traffic enforcer. Tapos yung anak ko may sakit. Isang lalaking napilitang mangalakal dahil sa may sakit na anak ang napagtripang bugbugin ng mga gwardya dahil pinagbintangan itong nagnakaw umano sa isang subdivision sa lungsod ng Parañaque. Trauma ang inabot ng lalaking pinagtulungan ng mga gwardya upang mapaamin sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Kaya't sinamahan natin siya upang makapagsampa ng reklamo sa ahensya ng mga gwardyang nanakit sa kanya. Isang pamilya naman na naglalakad lamang sa Quiapo, Maynila ang inararo ng isang tricycle dahil ang nagmamaneho nakatulog. Nadali sa nasabing pananagas ang isang lola, ang kanyang anak at 2 niyang apo. Napuruhan naman na matanda kung saan ilang linggo siyang nanatili sa ospital dahil kinailangan siyang lagyan ng bakal dahil sa nadurog na buto. Ngunit ang daing ng mga biktima, hindi man lamang nagpaabot ng tulong ang driver ng tricycle na nakasagasa sa kanila. Kaya't naghanap ang ating programa ng individual na maaring tumulong sa kanilang pangangailangan. Maging ang mga sikat na personalidad hindi rin pinalampas ng responde. Tulad na lamang ng issue ng pang-scam umano ng content creator at toy collector na si Yexel Sebastian. Nasasangkot umano siya sa isang investment scam kung saan sila ng kanyang asawa ang isa sa mga nangunguna sa paghihikayat sa mga tao na mag-invest sa kanilang kumpanya.
At tulad ng ibang investment scam, ang mga biktima kumita sa simula hanggang sa bigla na lamang itong natigil. Patong-patong na kaso ng syndicated estafa ang kinakaharap ngayon ni Yexel na nagtatago ngayon sa ibang bansa. Ni piso, wala kayong binagsak doon sa amin lahat yun. Yung 1 million, hindi namin natikman yun. Grabe paghihirap namin doon. Kung alam nyo lang, dadalhin sana kayo ng konsensya nyo. Ang may-ari naman ng trending at kilalang paresan na si Hiwaga, sikat na sikat ngayon. Ngunit ang kasikatan na kanilang natatamasa, malaking dagok naman ang naging kapalit matapos maloko ng kasosyo sa kanilang negosyo. Dahil mahigit 1 milyong pisong investment, naglaho na lamang na parang bula. Kaya't sinabahan sila ng programa upang makapagsampa ng reklamo sa mga nanloko sa kanila. Eksklusibo namang napasakamay na responding isang video kung saan huli sa akto ang 2 delivery rider ng kumpanyang Flash Express na nagbubukas ng mga parcel. Bukod dito, isa pang video ang ibinigay sa atin kung saan kitang-kita ang mga nagliliparang mga parcel habang sinusort out sa isang sorting facility ng Flash Express. At matapos namin makipag-ugnayan sa kumpanya na naging daan para sibakin ang 2 rider. Nagsagawa naman sila ng investigasyon sa inirereklamong sorting facility at agad na gumawa ng aksyon upang hindi na maulit ang katulad na pangyayari. Ang pagsisiwalat ng mga katiwalian at pambubuking sa mga modus ay patuloy na gagawin ng Responde sa pagpasok natin sa ating ika-4 na taon. Hindi para mag-trending, mag-viral at may mapag-usapan, ngunit para mag-iwan ng babala sa lahat ng kawatan na ang Responde ay laging nakamasid at handang tumugon sa reklamo ng higit na nangangailangan. Sa 3th anibersaryo ng ating programa, walang humpay na pagresponde pa rin ang ating ihahatid sa ating mga kababayan. Katunayan, sisimulan natin ngayon ang mas malawak pa nating pagtulong. Kaya naman, 800 pamilya po na nabiktima ng kalamidad ang hinatira natin ng bigas at food packs. Dagdag pa riyan, minabuti namin na makasama sila sa pagdiriwang ng ating anibersaryo. Ang masaya nating pagresponde, narito at inyo pong panoorin. Sa bawat taon ng ating pagseserbisyo, nakarating po ang inyong programa sa iba't ibang sulok ng bansa. Makapagbigay lamang ng tulong na alam naming kailangan na kailangan ng ating po mga kababayan. Kaya sa pagdiriwang ng ating 3th anibersaryo, isang barangay sa lalawigan ng Bulacan ang ating nahatiran ng Responde. Itong barangay Banaban sa Angat, Bulacan. Sa gitna ng katahimikan at payak na pamumuhay ng mga tao rito, nagtatago ang hirap na kanilang dinanas, lalo na nang mapinsala ang karamihan sa kanilang ari-arian at kabuhayan dahil sa hagupit ng bagyo. At dahil sa kanilang kasulukuyang sitwasyon, may nabuti ng programa na makapiling sila sa natatanging araw ng ating anibersaryo. Katuwang ang mga kawani ng barangay Banaban, maaga pa lamang inihanda na natin ang bulwagang ito para pagdausan ng ating pamimigay. Habang nag-aayos ng mga ipamimigay, unti-unti nang nagsidatingan ang ating mga inaantay na mga pamilya. Mahigit sa 800 pamilya ang ating pinaghandaan. At habang nag-aantay, binigyan muna natin sila na mainit na lugaw na inihanda pa ng ating Certified E-Responder Volunteers na RAMGI o Reform and Modern Guardians Incorporated. Para sa mga bata at matatanda naman,
namigay din tayo ng mainit na taho. May libreng gupit din para sa mga nag-aantay ng ating responde. Bata man, matatanda, babae o lalaki, aba na may nagpalista at pumila sa ating mga barbero. Naka-standby din ang medical assistance kung saan nakapagpakuha ng blood pressure ang karamihan sa ating mga senior. Bago pa man tuluyang magsimula ang programa, nagbigay ng kaunting mensahe ang executive producer ng programa na si Miss Joy Castro. Binigyan din niya ang patuloy na pagresponde ng programa sa ilang taon nitong pamamayagpag bilang flagship public service program ng Net25. Anibersaryo po ng Responde Mata ng Mamamayan, napili po namin ang inyo pong barangay para po hindi lamang po para tingnan kung ano po yung sitwasyon nyo po dito sa inyong barangay. Matapos po yung sunod-sunod na kalamidad na tumama po sa iba't ibang lalawigan dito po sa ating bansa. So kayo po yung napili namin para po sabihin na lang natin na respondihan ng ating programa. Katuwang ang inyo pong opisyal dito po sa inyong barangay na walang sawa po na nag-iisip at gumagawa ng paraan para kahit sa papaanong paraan ay matulungan po kayo, maliit o malaki man po ito, at maisaayos po yung inyong kalagayan dito. Binigyan din natin ang pagkakataon ng ilan pang mga tao ng barangay na naging katuwang natin sa paghahanda sa espesyal na araw nito. Bago pa man ang pamimigay, iniayos na ng mga Ramdi volunteers ang bawat lamesa kung saan pipila ang mga kukuha ng inihanda nating regalo para sa kanila. At para matiyak ang kaayusan sa buong panahon ng selebrasyon, may mga hawak din silang claim tab para masigurong makakakuha ang lahat ng pamilya. Mabilis lamang ang naging pamimigay dahil na rin sa tulong-tulong na paggalaw ng ilan sa ating mga volunteers. Ito ay nasa kumulang 2,000. Ito po ay kinabibilangan ng 700 plus na pamilya. Itong mga kababaryo ay ang totoong ikinabubuhay ay ang pagsasaka at pagtitinda ng gulay sa labas ng aming barangay. Napakahalaga para sa amin. Bilang suporta na nanggagaling sa ibang lugar na naipapahatid natin sa ating mga kababaryo, napaka-importante po na ang tulong ay hindi lamang po sa amin nanggagaling. Ito po ay napapagtulong-tulungan ng mga iba't ibang organisasyon kagaya po ninyo, Responde, na ngayon lang po sa history po ng aming lugar ay nakapasok po kayo dito. Dagdag pa ni Konsehal, bagamat nagagawa nila ng paraan na maiabot sa kanilang mga kabarangay ang tulong, may ilan pa rin silang problemang kinakaharap. Sa kanila po, napakalaking tulong na ang bigas ay hindi na po nila bibilin ng ilang araw dahil sa kakapusan din po ng kanilang budget, kahit paano po, may ilang araw na po nilang mairaraos yung tulong na nanggaling po sa inyo. Nakatuwang po ang iba't ibang sekta ng lipunan po, hindi po namin tatanggihan ang mga biyaya na ibinababa sa aming lugar, lalong-lalo na po dito sa aming mga kababaryo. Kasama ang ating certified e-responder na barangayanihan sa pangunguna ni J. Javier, ibinigay din natin sa mga nawalan ng bahay ang 30 solar lamps na maaari nilang magamit sa kanilang mga itinatayong tahanan. Ang ilaw na simbolo ng bagong pag-asa, pagbangon sa kabila ng unos na kanilang pinagdaanan. Yung pagtulong sa kapwa natin, yan yung isang bagay na dapat hindi nawawala. Dahil hindi naman natin masasabi yung buhay natin. Maaring ngayon, hindi na tayo yung mga taong may kakayanang tumulong. Hindi natin masabi, baka bukas tayo na rin ang malagay sa sitwasyon na kakailanganin din natin ng tulong.
So, hindi naman kailangan na maging mayaman o maging makapangyarihan tayo para tumulong tayo sa kapwa. Makikita ang kasiyahan ng mga nakarating sa ating ikatlong anibersaryo. Ang kanilang pasasalamat, mababanaag mo sa kanilang mga ngiti. Malaki yung tulong sa amin ito dahil kami yung mga senior walang hanap buhay na maayos. Pa-extra lang. Kaya yung mga tulong na binibigay na ganito, malaki para sa amin. Nagulat kami kasi hindi namin akalain na mga responde pala tutulong sa amin. Salamat po kami ng maraming salamat. Laking mahalaga po sa amin ito dahil sa tulad po namin na mahihirap lang Sa kaunting binibigay po sa amin masaya na po kami. Ngayon walang kalamidad, may natanggap po kami. Maraming salamat. Salamat po sa Net 25. Maraming salamat. Salamat po sa ayuda. Sana po sa ulitin. God bless. Maraming salamat. Thank you sa mga respondent. Happy anniversary, Net Respondent. Thank you po. Napuno man ang ating activity area. May iilang pamilya na hindi pisikal na nakapunta pa sa ating pamimigay. Kaya naman, katuwang ang ilang kawani ng Barangay Banaban. Sinadya natin sila sa kabilang dulo ng tulay. Tulay na paulit-ulit na nasisira dahil sa mga nagdaang bagyo. Ito ang mga bato na itinawid ng mga magulang, mga estudyante at mga naninirahan sa kabilang dulo ng tulay ng Barangay Banaban. Ito rin ang tinawid ng Team Responde para madala ang mga food packs at bigas sa ilang senior citizen at ilang pamilya na kabilang sa ating mga dapat na tulungan. Ang lahat ng ating pagtulong naging posible dahil sa mga pusong kahit kailan hindi nagsasawang umalalay sa ating programa. Sa panibagong yugto ng ating tatahakin, asahan nyo na ang ating pagresponde mas magiging makabuluhan pa. Makakarating sa mas nangangailangan at kahit saan parte ng ating bansa. Dahil kami ang responde, mata ng mamamayan. Isang komunidad sa bayan ng Angat sa lalawigan ng Bulacan ang hanggang ngayon hirap pa rin po sa iniwang perwisyo sa kanila ng nagdaang mga bagyo. Dahil ang kanilang tulay, winasak ng rumaragasang tubig ulan. Ang mga estudyante, hirap sa pagpasok. Samantalang ang mga magsasaka, kanya-kanyang diskarte kung paano nila may tatawid ang kanilang mga aning produkto. Ang kanilang mga kwento, panoorin po natin. Ang tulay ay simbolo ng isang masigla at progresibong komunidad. Ngunit paano kung ang tulay sa inyong lugar ay paulit-ulit na hinahagupit at sinisira ng mga dumadaang bagyo? Ganito nangyari sa isang barangay sa bayan ng Angat sa lalawigan ng Bulacan kung saan ilang beses nang sinira ng mga bagyo. Ang tulay na ito ay nagdudugtong mula sa isang sityo patungo sa main road. Ang grade 6 students na sina Pauline, Fumi at Benjamin ikinwento sa atin ang hirap na pinagdaraanan ng mga tulad nilang estudyante makapasok lamang sa kanilang paaralan. Dahil kinakailangan pa nilang dumaan sa mas ligtas pero mas malayo sa kanilang paaralan. Naka-tricycle po kami. 20 minutes po. Ganun po. Mas mahirap po ngayon. Kasi po, malayo po yung iniikutan namin. Minsan po nababalaw po yung kalabatsog kapag po papunta po kami sa school kasi po maputik po. Dati po, madali lang po dumaan sa tulay po namin. Kasi po buo pa po yung tulay po. Tapos po ngayon po yung nasira po, sa hulo na po kami dumadaan. Tapos po pag po umulan po ng kaonte, sobrang hirap po talagang dumaan na po. Kasi po napakalayo po, tapos napakaputik din po ng daan. Yung nasira na po yung tulay, sobrang hirap po talaga pumasok dahil malayo din po. Lalo po kapag umuulan po kasi po, may time po na nagsemplan po kami doon dahil po sa sobrang putik. Pagpasok po namin, yung sapatos
po namin, punong-puno po siya ng putik. Pero okay naman po kasi po, di po nadumi yung uniform namin. Ganun po kahirap. Kahit naman po hindi umuulan, sobrang alikabok naman po pag doon po kami umiikot sa crusher. Eh, nung gawa pa po yung tulay sa amin, dyan po, kahit lakarin lang po, mabilis lang po. Tsaka po, hindi po pahirapan yung pagpasok kahit umulan po or hindi po siya maputik. Sobrang ganda po ng daan. Ngayon po kasi, sobrang hirap na po talaga ng daan dahil po sa pagkasira. Pero ang ibang estudyante mas piniling tumawid sa mga naglalaki ang bato sa ilog. Hindi alintanang peligro na maaari nilang kakaharapin. May time po na dumaan po ako dun sa may tulay po namin na naputol. And masabi ko po yung experience ko na sobrang hirap po talaga kasi po kahit po may lubid, yung purpose po ng lubid, nababaliwala po. Kasi po, gumagalaw po siya. Kahit ano pong pag-iingat na gawin nyo, pwede po kayong madiskrasya dahil po sa mga bato po na doon. Meron po akong time na yung tita ko po na dumaan po siya doon and nadulas po. So, nung nadulas po siya doon, hindi ko na po sinubukan po ulit na tumalik. And ayoko naman din po may mangyari sa akin. Kaya napipilitan lang din po kami na umikot po sa crusher kahit po sobrang layo. Minsan pa nga po, nakikisabay lang po kami sa iba dahil po wala din po kayong masakyan dahil wala din po yung mga kapatid ko po para po magatid sa akin. Minsan po kahit kayo lang po basta po makapasok. At bilang isa sa mga leader sa kanilang klase, nababawasan ang oras ni Benjamin para matulungan ang mga kaklase na hirap sa kanilang mga aralin. Para sa akin po, mahabol po kasi ako ng top 1 and pinagkakatiwalaan din po kami ng mga teachers namin. Kung mas maaga po kasi kayo makakapasok, mas may tutulong po kami sa ibang klase namin po. Kasi po, ginagawa po namin, kapag maaga po kami nakakapagturo po kami sa mga batang mabagal po magbasa. Pero ngayon po hindi na po nakakapagturo kasi nga po medyo hindi na po naagaan yung pagpasok dahil po sa epekto ng pagputol ng tulay. Kaya para sa kanila, malaking bagay na muling magkaroon ng tulay sa kanilang lugar upang matawid nila ang kanilang mga pangarap sa buhay. Doktor po. Kasi po gusto po makapag-provide po ng isang malaking ospital po na kaya pong maabot ng mga mahihirap yung bayarin po sa ospital na kahit kapos na po sila sa hirap, makapagpagamot pa rin po sila ng mas mura po at abot kaya po nila. Kahit ano pa pong service na pagiging doktor po, basta po kaya po nila maabot at makatulong po sa iba. Bukod sa mga estudyante, mas hirap ang mga magsasaka na madala sa merkado ang kanilang mga ani. Pati kami, magsasaka, hirap na hirap po maglabas ng gulay. Minsan yung karmatyo na yung sinasakyan namin, nasisira. Doon na lang kami, hanggang doon lang kami. Malaki yung diferensya. Kasi nung dito, 10 minutes o 5 minutes, nasa bintahan na kami. Ngayon, inaabot ng kalahating oras. Bukod sa nasirang tulay, apektado rin ang presyo ng gulay na kanilang ibinebenta. Minsan mababang gulay. Minsan mataas. Tulad ng babagyo, mababa ang presyo. Kaya hirap po kami. Kulang pa sa pataba ang aming nakukuha. Minsan may lamog na ho. Ay kasi yung karsada hindi yung pwedeng ganun-ganun ho. Bako-bako. Kung minsan nabalaho, hindi na makalis. Halit na magandang bibinta, mahina na. Isa si Mang Reynaldo sa mga magsasakang nahihirapan na sa sitwasyon dahil sa kanilang putol na tulay. Magsaka. Yun lang kami kinabubuhay dito. Pagsaka kay komisyon, nalulugi pa. Talagang pahirap pa. Pero dumaan doon sa hulot. Hindi makaraan yung pagpasok na ganun. Hindi ka man saan ka, tricycle ka. Maliban sa dagdag gastos, para maihatid sa pamilihan ang kanilang mga produkto, sako-sakong palay din ang nabubulok. Dagdag talagang ko. Palay namin, nabubulok. Hindi maibilad pag lumaki. Wala kami dadaanan jeepney, hirap dumaan doon dahil hindi makalikaw. Walang bilaran dito. Yakan nga Sandaan kaban, nangangitim. Nung isang linggong basa, nasa sakaw. Nabuti, pumati ilog. Inaram ko yung truck ng ibang earth ng Igse. Dalawang biyahe.
Ganun kahirap ang aming pati mga gulay. Gulay mo, kakakotil lang ng tricycle, iuupang ba? Hindi makapasok ang jeep. Pagka naman baha, yung gulay mo, hindi pwedeng pitasin, mabubulok. Hindi bali, lumaos, mabingi na lang. Pag malalim ang ilog, wala kang dadaanan. At kapag may bagyo at baha, walang sino man ang nakakapasok sa kanilang lugar. Ay, alam makapapasok dito. Kung 2 araw baha, alam makapunta rito. Wala kang lang dadaanan ng sasakyan. Wala naman silang ikot ang sasakyan. Pagka 2 araw, kumisa 1 linggo. 1 linggo kaming, may mga stock kami. Tatawag ako kay Mayor. Mayor, baka pwedeng itawid. Kumisa tatawid sa timbulan. Yung mga walang-wala bang pambili. Ubus na yung tindahan 3 araw na kami, 2 araw na kaming pinamili. Ayun. Ilang pamilya rin na nakatira sa tabing ilog ang kabilang sa nasalanta at nasira ang mga bahay dahil sa sunod-sunod na bagyong dumating. Dito po sa ilog, 6 years na po. Dati po sa taas kami, mga 14 years na po. Kaya lang kasi pinalis po kami doon, yung may-ari po ng lupa. Pinalipat po kami dito. Pinayagan naman po kami rito. Ano po, lagi pong binabaha. Pagka alam po namin na may bagyo, yung unti-unti pong gamit namin, inililikas na po namin sa itaas. Yung mataas-taas po. Yung Ulysses po, na halos po lahat wala kami naisalba. Kundi yung sariling damit lang namin. Yun lang po yung kauna-unahan naming naranasang bagyo. Tapos ito pong Enteng. Yun po na umabot din po malapit sa bubong namin. Yun nga po yung nasira yung mga bahay. Kasi wala na rin po kami magagawa kasi tubig po yung kalikasan po ang may gawa eh. Kaya po inana lang namin, nag-ayos ulit, nagpanibagong pamumuhay po ulit. Kaya lang po, syempre po pag may bagyo, natatakot na po kami. Gustuin man nilang lumipat sa mga ligtas na lugar, wala naman silang sapat na pera para rito. May balak po kami, kaya lang po talagang wala kaming ibang malipatan na tirahan. Ang gusto lang po namin, malapit lang po dito sa may trabaho namin. Pero may sinasabi po si Artip na Kalawakan, kaya lang ayaw po namin, napakalayo sobra. Kasi dito po mga nag-aaral. Tsaka dito po nagtatrabaho yung mga asawa namin. Napakalayo na po maigi nun. Kaya po nagtis kami dito. Siguro naman po, nagkakaisa po kami rito na marikrapan lang po ito, hindi na po siguro kami aabuti ng napakalaking baha. Pag ito po narikrapan. At habang kami ay nasa tulay, dumating si Tatay Tony. Anya, susubukan umano niya na tumawid sa ilog. Bibili ako ng gamot para sa... Marami akong karamdaman eh. Ay wala akong sasakyan eh, walang masakyan. Wala po tricycle? Wala. Kaninang umaga pa ako naghihintay. Mag-alas 12 na, wala pa. May motor ako, hindi naman makapagmotor at punyayin kami ko, mali. Tingin niyo ba kakayanin yung tumawid sa... Ay, susubukan ko muna. Kung hindi ko kaya, balik ulit. Bukas na hanggang sa may tricycle na pumasok. Pag walang pumasok, wala. Pinayuhan namin siya na huwag nang ituloy ang kanyang plano dahil sa kanyang kondisyon na hirap nang maglakad. Yan yung napakahirap ko talaga. Iisa-isa pa naman ako sa bahay. Umiiyak ako sa sarili ko pagka na sumasakit. Wala akong mabiling gamot. Napakalagang tulay sa isang lugar dahil ito ang nagdudugtong ng mga buhay at pangarap ng isang pamayanan. Kaya naman ang Barangay Banaban, hindi na kailangan mag-antay pa ng matagal dahil ang kanilang tulay ginagawa na. Isang mas mataas sa tulay ang sinimula ng gawin na hindi basta-basta masisira ng mabilis na ragasan ng tubig tuwing may bagyo. Sa ating pagbabalik, ang hatid nating responde sa mga kababayan natin sa Barangay Banaban sa Angat, Bulacan. Tutukan! Bahagi ng aming pangako na magsimula ang ating pong programa taong 2021 na tutulong at re-responde. Muli, sa loob na nakalipas sa taon, nasaksihan po ninyo ang aming mga natulungan, mga buhay na nabigyan ng bagong pag-asa para makapagsimula muli. At sa lahat ng ito,
Hindi lamang po ang inyong programa ang naging tulay dahil maging ang ating mga certified e-responders naging bahagi rin sa pagtupad ng ating tungkulin sa kapwa na rumisponde meron man o wala mang nakakakita. Thank you so much po sa binigay niyo kay Shonny Boy. Maraming pong salamat. Maraming salamat po. Salamat ng napakarami. Salamat. Sabi nga nila, mas mabuting ikaw ang magbigay kesa ikaw ang tumanggap. Pero ang paniniwalang ito madalas hindi akma sa mga kababayan na nakikilala ng programa. Ang buhay kasi nila madalang makaranas ng ginhawa. Kaya ang tulong na nais sila, araw-araw kung kanilang ipinanalangin. Bibigyan ka talaga ni Lord ng ng challenge na kung hanggang saan yung kaya mo. Kung hanggang saan yung kaya mo isakripisyo. Tapos kung gaano katatag yung loob mo at paniniwala mo sa taas. Kasi kapag puro kasaya lang, parang hindi ka po tao eh. Parang hindi ka po tao kapag wala kang problema, hindi ka na-stress, ganun. Kaya bibigyan ka talaga ni Lord ng papatunay kung gaano ka katatag, tsaka kung gaano mo pinagkakatiwala lahat sa Kanya. Ganun. Ang sakit po. Siyempre, hindi niya nararanasan yung mga normal na bata. Alam naman niya lahat eh. Yung kahirapan. Kaya wala namang reklamo. Kung minsan may baon, minsan wala. Ang mga mabilisang responde, gamot, pagkain, gatas at diaper. Nasa abot ng ating makakaya, agad nating nire-respondihan. Maraming salamat po sa Net25 po at saka sa mga nag-sponsor po ng gatas po at diaper. Thank you po. Laking tulong po ito. Maraming salamat po talaga sa inyo. Naway marami pa po kayong matulungang mga tao na nangangailangan po. Maraming salamat po sa pagtulong at sa paglaan ng oras dito para sa amin po. Ilan rin sa humingi ng tulong sa atin ang mga kababayan nating kinakailangan ng kabuhayan para patuloy na masuportahan ang kanilang pamilya. Mukha ng inspirasyon at pag-asa. Mga taong lumalaban ng patas, anuman ang kanilang mga problemang kinakaharap. Salamat po talaga. Malaking tulong po sa amin to. Kasi nagtitinda po talaga ako nun. Walang pagsidlang kagalakan ang natanggap naming araw na ngayon. At maraming salamat po pagdugtong kabuhayan sa aming mag-ina ni Jeff. Nakakaiyak naman. Hindi lamang sa mga batang may sakit tayo umaalalay. Dahil makailang beses na rin tayong tumulong sa ating mga lolo't lola. Ang ilan sa kanila, pilit na namumuhay na mag-isa. Habang ang iba, katuwang ang kanilang pamilya, nagsusumikap na kumayod para may mailagay sa pagkainan araw-araw. Naranasan namin dito matulong ng kapilang at saka isang pandesal, hapunan na namin yun. Hindi ko akalain na mangyayari ito eh. Parang isang panaginip lang kasi dati naglulugaw lang kami, nanghihingi ng pagkain. Ngayon, ayan ang pagkain, naghihintay lang. Ayan po, salamat lang. Ayan. Mayaman na dali ako sa karon. Mayaman ako pero maraming bigas, may basahan pa. Salamat! May nagabot gitman sa ako niya hanap buhay. Ganang-ganang lang, ginampadala niya sa ako. Ilan din sa hindi nating malilimutang pagresponde ang ilan sa mga humingi ng tulong sa atin na nawalan ng mga mahal sa buhay dahil sa trahedya, dulot na aksidente o kalamidad. Na kahit na nagdadalamhati ang karamihan sa kanila, ipinakita nila sa atin ang pagiging matatag sa kabila ng mga problema. Ang sinasabi na hindi maganda, parang sinasabi niya po na wala kaming kwentang magulang. Hindi daw po kami nag-e-effort. Hindi ko na lang po pinansin. Pero kinikim-kim ko po yung sinabi niya kasi hindi niya naman po alam kung anong buhay namin. Wala naman po kami magagawa. Natanggapin na lang po namin. Pero masakit din. Parang hindi po mapapalagay pag hindi po makita. Sa lahat ng ito, hindi lamang ang inyong lingkod ng programa ang nanguna. Tulad ng iba, madalas nagiging kasangkapan lang tayo
para tumulong sa mga taong higit na nangangailangan. Yan ang napatunayan ng mga nakilala nating mga certified e-responders, mga individual, mga grupo, kilala man o hindi, mga taong bukal sa loob na rumiresponde sa iba. Mga certified e-responders na talaga namang mga nature lover. Hindi lamang mga hayop ang naililigtas, ngunit maging mga ilog at kanal. Sinisimot ang mga basura at kalat. Proud po ako na isa lang kaming pangalaga ng ikasan. Kung ang ibang tao hindi kami na-appreciate. Responsible consumerism, we call on people to think about that, and yun yung impacts natin sa environment kahit anong gawain natin meron. So, imposibleng wala, but then we look for a way na pinakamaliit na footprint ang maiiwan natin sa Earth. Ang mga certified e-responders nating hilig ang magpakain. Kaliwat kanang feeding ang kanilang binubuo. At hindi lamang isang beses kundi minsan araw-araw pa. Make our hands multiply, but if we ask other people to help out, that's the beauty of it. Kung kailangan talaga, and you don't need a position for it eh. You just need the heart na may compassion ka sa kapwa mo. Ano po kasing masamang tumulong eh. Maliit or malaki. Marami rin ang mga certified e-responders natin na hindi lang magaling sa pagtulong, pati sa pagmamaneho, motor, kotse, truck o bus pa man. Mga drivers na nasa puso hindi lamang ang kanilang manibela, ngunit pati sa kanilang kapwa. Para namin, yung aim namin bukod sa samahan, na makatulong din sa community. Tutulong at tutulong po kami. Hindi po mababago yan, mga. Nakilala rin natin ang mga certified e-responders na nakatutok sa pagbibigay ng medical assistance, mga doktor, nurse, at maging mga dentista. Nagsama-sama sa layuning matugunan ang problema na marami sa kalusugan. Maganda dahil mayroong libre, hindi na ako magbabayad. Malaking bagay po ito lalo na sa mga mahihirap dahil hirap sa pagpapacheck up. So, madali sila maka-access through the means of this free medical and dental check-ups. Kasi makakalibre po kami sa mga gamot, tapos wala rin po kami babayarang check-up. Pero higit tayong namamangha sa mga taong bukal sa loob ng pagtulong sa iba. Kapos man sa pinansyal o wala mang malaking kakayahan, ang pagkakaroon ng mabuting loob, kadalasan sapat na. Kahit sila'y nag-iisa, kahit wala silang organisasyon o grupong kinabibilangan. Pero nakakalimutan ko po lahat ng pagod pag nakikita ko po lahat ng batang masaya. Kailangan natin tumulong ng bukal sa ating puso na walang hinihiling balik, napapalit man. Ano na yun eh, blessing na sa iyo yun kung may bumalik man. Parang pinakaano mo na lang yun sa Diyos na kung may bumalik, salamat. Kung wala, okay, salamat. Importante, makapagbigay tayo ng tulong at makapagbigay tayo ng ngiti, saya sa ating mga binibigyan. Pakasarap sa pakiramdam. Wala naman po akong hinihinging kapalit eh. Kumbaga, nasa puso ko lang po siguro talaga yung pagtulong. Kasi noon pa man po, bata pa lang ako, parang ito na po talaga yung passion ko. Ang kaso nga lang po, parang wala akong kakayahan. Kumbaga, andito lang po ako para maging inspirasyon din sa iba, sa mga kabataan na kahit wala ka pong posisyon sa buhay, wala ka sa politiko, wala kang pera, pero kahit ganito yung kalagayan mo, kaya mong tumulong. Pagtulong, tumulong, tutulong. Pagresponde, rumisponde, re-responde. Yan po ang binitawan naming tungkulin simula nang kami ay magsimula. At gagawin po namin ang tungkulin ito. Meron o wala mang nakakakita. Certified e-responder! Certified e-responder! Certified e-responder! Certified e-responder! Certified e-responders! Certified e-responder! Certified e-responder! At kung kayo po'y may nais na isumbong sa inyo pong lugar, problema sa lipunan na gusto po ninyong paaksyonan, mag-text sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com. Pwede rin kayo magpadala ng inyong pong mensahe sa ating Facebook page at Net25 TV. Sa ating lipunan,
hindi na humawawala mga samot-saring problema. Kaya tuloy lamang po pag-aksyon, paghahanap ng solusyon dahil saan man panig ng mundo, may matatakbuhan ka ng Certified E-Responder. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Alex Santos at itong Responde, Mata ng Mamamayan. Ito ang aming layunin para sa bayan kong mahal. Disiplina ang susi sa napipintong kaayusan. Walang imposible, basta tamang diskarte. Itama natin kasama ang Responde. Itama natin kasama ang Responde. Laging handa, mapagmasid, impormasyong tama ang ihahatid. Tulong at serbisyo ay itatawid. Responde namin sa inyo walang patid. Tutuparin namin ang tungkulin para sa mamamayan. Tenga at bibig ng masa sa kapakanan ng bawat isang Pilipino. Kahit sino, lagi palaban para sa tama't di mo. Pag-aalilangan ng lapitan at bilang tagapagbantay nandito 24 oras nakabantay kape. Ano man ang mangyari, hindi titigil. Tuloy lang sa pagresponde. Tuloy lang sa pagresponde. Ito ang aming layunin para sa bayan kong mahal. Disiplina ang susi sa napipintong kaayusan. Walang imposible, basta tamang diskarte. Itama natin kasama ang Responde. Itama natin kasama ang Responde. Ikaw ba'y naaabuso at nais kang malamangan? Kung nasa katwiran, walang dahilan para mag-alangan. Kung meron daan, alam mo may lupa o hadlang at meron depekto. Tatapalan ng lunas, meron kasagutan at laging konkreto. Ang aming sagot para sa lahat, panig sa katotohanan. Ang mga maling paratang sa iyo'y pabubulaanan. O residente, komento mo dito ay pwede. Suhestyon, bagay na bagay sa Responde.